Magsipo tayo sandali. Muli mga kabatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Mapapansin po ninyo sa mga nakalipas na linggo ay punong-puno tayo ng mga pagdiriwang sa ating simbahan. Siyempre, andyan yung Easter Sunday, Good Shepherd Sunday, Ascension Sunday, Pentecost Sunday, Holy Trinity Sunday, at ngayon po ay Corpus Christi Sunday. Sa lahat ng mga pagdiriwang po nating nabanggit, merong isang bagay ang common sa kanila. Ano yun? Yung paalaala sa atin na ang Diyos ay laging kapiling natin. Na yung Diyos ay laging kapiling natin. At ngayong pong Corpus Christi Sunday ay pinapaalaala sa atin kung gaano kahalaga ang Eucharistia sa ating buhay bilang mananampalataya. Merong magandang sinabi sa Saint Padre Pio tungkol dyan. Ang sabi niya, always remain close to the Catholic Church because she can give you true peace. Since she possesses Jesus in the Blessed Sacrament, the true Prince of Peace. Maganda yung kanyang paalaala. Huwag daw tayong lalayo sa ating inang simbahan, sapagkat ang ating inang simbahan ang nakapagbibigay sa atin ng kapayapaan, sapagkat nandiyan sa Eucharistia si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya nga mga kabatid, napakahalaga po ng araw na ito sa atin bilang mga Katoliko. Bakit? Kasi tayo lamang Katoliko ang naniniwala sa tinatawag nating real presence. Yung ibang reliyon, wala yung real presence. Pag sinasabi nating real presence, ang ibig sabihin niyaan, yung ating tinatanggap ay hindi lamang tinapay, kung hindi yan mismo ang katawan ni Kristo. Kaya nga ang sinasabi ng pari o ng lay minister sa atin during communion, ang katawan ni Kristo. Hindi namin sinasabi, ito ay simbolo ni Kristo. Ito ay kumakatawan kay Kristo. Hindi. Ang sinasabi natin, ito ang katawan ni Kristo. Kaya nga meron tayong tabernakulo. Kaya nga sa ibang simbahan merong adoration chapel. Kaya nga mamaya pagkatapos po ng misa, meron tayong procession ng Blessed Sacrament. Sapagkat pagkatapos i-consecrate ang tinapay, iyan ay nananatili bilang katawan ni Kristo. Yan po yung ating paniniwala sa real presence. Pero maganda pong ating balikan, saan ba talaga nagsimula itong kapistahan ng Corpus Christi? Noon daw 1263, merong isang pari mula sa Prague ang nagpunta sa Roma para mag-pilgrimage. Pero itong paring ito ay medyo nagdududa kung talaga bang sa misa kapag kanyang tinaas ang ostya ay nagiging katawan ni Kristo. Pero nung siya ay papunta ng Roma, siya ay huminto sa isang bayan, yung pangalan na Bolsena. At doon nagdiwang siya ng misa. Pero ayon sa kwento, nung consecration, tinaas niya yung tinapay, yung ostya, agad-agad ito ay naging tunay na laman. At yung lamang yun, tumulo ang dugo doon sa puting tela ng altar, doon sa corporal. At nakaroon po ng investigasyon. At nando doon, syempre, yung Santo Papa, si Pope Urban IV, at dineklara na talagang merong nangyaring milagro nung oras na yun. At meron po silang hiningan ng isang awit, no? Ito ang nag-compose ng isang kanta para pahalagahan ang banal na Eucharistia. Sino ang nag-compose niyaan? Si Saint Thomas Aquinas, isang Dominicanong pari. Alam na alam po natin yung kantang yaan. Ang pamagat ay Pane Lingua Gloriosi, na ang ibig sabihin, sing my tongue the Savior's glory. Aawitin ng aking dila ang kadakilaan ng Panginoon.
Yung huling bahagi po ng kantang yun, ang ating laging inaawit, yung tantum ergo. Pero merong bahagi po ng awiting yun, yung last 5 parts or 5 words ang napakahalaga. Ano ang sinulat doon ni Saint Thomas Aquinas? Ang sabi niya, prestet fides supplementum sensuum defectui. Yung pong 5 salitang yun, ang napakahalaga. Ano ang ibig sabihin noon? Faith supplies where senses fail. Faith supplies where senses fail. Sapagkat ang tingin natin, tinapay lamang. Yun ang sinasabi ng ating senses. Ang tingin natin, alak lamang. Yan ang sinasabi ng ating senses. Pero ano ang sabi ni Saint Thomas Aquinas? Faith supplies where senses fail. Yung hindi kayang ipaliwanag ng ating mga nakikita, binibigyan yun ng katotohanan ng ating mismong pananampalataya. Sapagkat sa ating pananampalataya bilang Katoliko, yan mismo ang dugo ni Kristo. Yan mismo ang katawan ni Kristo. Kaya nga ang laging hinihingi sa atin, tanggapin ang katawan ni Kristo ng may sapat na paggalang. Ando doon dapat yung utmost respect kapag tayo ay tumatanggap ng banal na komunyon. Kasi hindi lang yan basta ostya, hindi lang yan basta tinapay. Yan mismo si Jesus na ating tinatanggap. Pero maganda pong ating pagnilayan sa panahon natin ngayon, ano ba yung paalaala sa atin ng Eucharistia? 3 bagay. Una, sa ating panahon ngayon, ando doon tinatawag nilang absent generation. Ang ibig sabihin ay may mga pakakataon yung ating mga inaasahan sa buhay natin kapag kailangan natin sila ay wala. Baka malayo ang magulang, baka wala ang iyong asawa, baka hindi mo mahagilap ang iyong mga anak. Maaaring nandiyan nga sila minsan, present physically, pero hindi mo naman makakausap dahil hindi mo sila maasa-asahan. At napakahalaga sa atin bilang mga tao yung presence. No? Bakit? Kasi doon natin nararamdaman yung pag-ibig, yung suporta, yung presence lamang. Pero ang sabi nga nila, minsan, ang tukso sa atin ay ano? Palitan ng present, regalo, yung ating mga presence. Maaaring kapag tayo ay wala doon, ano ang ating ginagawa? Ating pinapalitan ng pera, ating pinapalitan ng regalo. Pero gayon pa man mga kapatid, iba mismo yung presensya. Walang pwedeng pumalit doon kahit gaanong kalaking salapi, kahit gaanong kamahal na regalo. Kaya nga yan po yung unang biyaya sa atin ng Eucharistia, na si Jesus ay laging present saan man tayo nandoroon. Sapagkat kapag binabasa ang kanyang salita, nandiyan ang Panginoon. Kapag tinataas ang ostya, nandiyan si Kristo. Sa tabernakulo, andiyan ang ating Panginoon. Kapag tayo mismo ay nakakatipon-tipon bilang simbahan, nandiyan sa ating piling ang Diyos. Yan po yung unang napakahalaga, presence. Kaya nga kapag may mga pakakataon, pakiramdam natin, tayo ay nag-iisa at walang handang makinig sa atin, huwag nating kalilimutan si Jesus ay laging nandiyan. Hindi siya nawawala sa ating pagdiriwang. Siya'y laging nandiyan sa Santisimo Sacramento. Merong magandang sinabi sa Saint Maximilian Kolbe. Ang sabi niya, God dwells in our midst in the blessed sacrament of the altar. God dwells in our midst. Kasama natin lagi ang Panginoon. Hindi lamang kapag tayo ay tumatanggap ng komunyon, hindi lamang kapag ipinapahayag ang kanyang salita, kung hindi sa ating mismong pamayanan, kapag tayo ay nakakasama-sama sa misa, andiyan lagi ang Diyos. Una, presence. Pangalawa, sa ating panahon ngayon, meron tinatawag na pleasure or grab
generation. Ano ibig sabihin noon? Ang ating laging iniisip ay ano ba yung pwedeng magpasaya sa atin? Kaya nga merong iba ang mentality, eat, drink, and be merry. Kaya yung laging nakapost sa social media, saan ka masaya, yun ang iyong laging gagawin. O kaya yung grab mentality. Ano ba yung aking pwedeng makuha mula sa kanya? Ano ba yung aking pwedeng mahita mula sa aking kaibigan? Ano ba yung aking pwedeng mapakinabangan mula sa aking kapitbahay? Pero mga kapatid, yan ang pangalawang tinuturo sa atin ng Eucharistia. Hindi yung pleasure, hindi yung grab, hindi yung kuha lamang tayo ng kuha, kung hindi yung sacrifice. Kaya nga kapag tayo nagdiriwang po ng misa, ano ang sinasabi sa ating consecration? Yung salita na ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon, kung saan ang sabi ni Jesus, ito ang aking katawan, ibibigay para sa inyo. Ito ang aking dugo, ibubuhos para sa inyo. Alam po niyo mga kapatid, doon sa area ng Last Supper sa Jerusalem, merong isang etching doon sa pinaka-pilar. Ano yung naka-etch doon, nakaukit doon, na ang sabi nila doon daw nangyari yung Last Supper. Yung naka-etch doon ay yung simbolo ng pelican. Alam po natin yan. Yung pelican ay ibon. Pero sa symbol na yun, yung pelican, meron siyang mga inakay sa ilalim. Doon mismo sa kanyang nest sabsaban. Dahil yung pelican daw, anong kanyang ginagawa? Kanyang kinakagat yung kanyang sariling katawan. At yung kanyang sariling laman, ibinibigay niya, pinapakain niya mismo sa kanyang mga inakay para ito lamang ay mabuhay. Kung magandang paalaala po yan sa atin. Yan ang ginawa ni Jesus. Hindi siya dumating para kumuha sa atin. Hindi siya dumating para kunan tayo ng mga bagay. Kung hindi siya ay dumating para ibigay yung kanyang sariling buhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yan ang pangalawang paalaala sa atin mga kapatid. Kapag tayo ay nagdiriwang ng Eucharistia, tinuturuan tayo kung saan talaga nandoon ang kagalakan. Wala yaan sa mga bagay na ating pwedeng makuha mula sa ating kapwa. Kung hindi ang talagang kagalakan sa ating buhay ay katulad ni Jesus, yung tayo ay kayang magsakripisyo, magbahagi, magbigay sa mga taong mahalaga sa atin. Pangalawa, yung sacrifice. Merong magandang sinabi sa St. John Mary Vianney. Ang sabi niya, there is nothing so great as the Eucharist. If God has something more precious, He would have given it to us. He would have given it to us. Mga kapatid, ang Diyos walang pinakakait sa atin kasi ang talagang nagmamahal hindi kumukuha kung hindi nagbibigay. Kahit sa kanyang sarili, ibinibigay niya sa kanyang minamahal. Yan po yung pangalawang paalaala sa atin ng Eucharistia, yung sacrifice. Pero pangatlo po at panghuli, communion. Sapagkat alam natin na kapag tayo ay tumatanggap ng komunyon, yung katawan ni Kristo ay nagiging bahagi mismo natin. Sabi nga ni San Agustin, we become what we eat. No, kung ano yung ating kinakain, nagiging ganoon tayo. It becomes part of us. Kaya nga maganda po yung simbolo ng tinapay. Pag sinasabi nating tinapay, ito ay buhay. Pero kapag ating tinatanggap si Jesus, hindi lamang tayo nagkakaroon ng buhay. Kung hindi siya ay nagiging kaisa natin, bahagi yan ng ating pagkatao. Pero mga kapatid, hindi lamang tayo nananatili kay Jesus. Sapagkat kapag tayo ay nakipagkaisa kay Jesus, dapat tayo din merong communion sa ating kapwa. Tayo din nakikipagkaisa sa bawat isa. Sabi nga nung isang nabasa kong kwento, dati daw, merong isang isla, no? Na kapag pupunta doon yung misyonero, sapagkat wala talaga silang pari sa islang yun, bibihirang pumunta yung misyonero para magmisa, once a month lamang. Pero ano ang gagawin daw ng taga-isla? Pag dumating yung paring misyonero,
yung kanilang pinaka-chieftain, pinuno ng isla, meron siyang hawak-hawak na isang tumpok ng lupa. At ibibigay niya ito sa misyonero bilang welcome. Ang gagawin ng misyonero, ibabalik sa chieftain. At ang gagawin ng chieftain, ipapasa yung lupang yun sa ibang mga taga-bayan. Pero ayon sa kwento, hindi mo pwedeng ipasa yung lupa sa ibang tao kapag meron kang kaaway, kapag meron kang kagalit. Kaya kailangan yung lahat ng taga-bayan na yun magkasundo muna. Kaya pagkatapos ipasa yung lupa sa lahat, saka ibabalik sa misyonero para sila'y magsimula ng pagdiriwang ng Eucharistia. Alam niyo, nabasa ko yon, ang sabi ko, ano kaya kapag yun ay gawin sa isang pamayanan, sa ating parokya, makababalik kaya yung lupa? No? O baka may mga pakakataon, baka yung lupa ay ating hindi maipasa sa ating kapwa. Bakit? Kasi baka meron tayong mga tao na ayaw kibuin. Baka meron tayong mga tao na ayaw pansinin. Baka may mga pakakataon ayaw natin magipagkasundo sa bawat isa. Pangatlo, mga kapatid, si Jesus dumating para maging bahagi natin. Pero kapag ating tinanggap si Jesus, dapat tayo din nakikiisa mismo sa ating kapwa. Alam po niyo, merong maganda sinabi si Mother Teresa ng Calcutta. Ang sabi niya ay ito, "In an ever-changing world, the Holy Eucharist is a constant reminder of the great reality of God's unchanging love." Sa panahon daw na sa ating mundo, ang lahat ay pabago-bago. Ang Eucharistia ang paalaala sa atin na kahit kailan hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, ang Eucharistia ay tanda ng pag-ibig. Tatlong bagay ang mahalaga kapag tayo ay umiibig. Una, presence. Hindi tayo nawawala at hindi pwedeng palitan ng anumang bagay o ng salapi ang ating presensya. Pangalawa, sacrifice. Kapag tayo ay nagmamahal, hindi tayo kumukuha. Tayo ang nagbibigay. Kasi ang ating kagalakan ay yung maibigay ang lahat-lahat sa ating minamahal. At pangatlo, communion. Kapag tayo ay nagmamahal, hindi tayo humihiwalay. Tayo ay nakikipagkaisa sapagkat gusto nating maging kabahagi natin yung ating minamahal sa buhay. Tandaan po natin, sa panahon na ang lahat ay pabago-bago, ang Eucharistia ang tanda na hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen.